What's up guys? Welcome to Red Suns, your sport shooter supplies. This is Kuya Alfred and today's I'm going to show you kung ano yung mga available sa ating gun store. Available po sa atin ng Holosun. So on hand po yan. Ito po, ang ginagamit natin na 550 7C. And also meron din po tayong 5510Z. So ito po yung mas malaking brand na kung saan ito po siya ngayon. Pakita natin. Ito po siya. Okay. So ayan. Now, i-upgrade natin ito, ang Seymour, kasi mas maliwanag pa din ang Holosun compare kay Seymour. So ito po siya, ilalagay natin dyan. But don't worry, if you want to avail this product, pwede po kayo mag-order sa aming gun store. You can chat or message us kung nangangailangan kayo ng Holosuns. And also, we are offering the Holosun sa pang pistol. And then, again, nabanggit ko na meron kaming available na Lucas Oil for your gun maintenance. So available po tayo dito. At pati ang gun grease. So yan po ang mga available sa Red Suns Sport Shooter Supplies. We have a dozens or lots of supplies na earmap, double alpha. Dealer na rin po tayo ng double alpha. So you can message us para sa marami pang detalye. Thank you very much. And today, pakita ko lang sa inyo kung paano namin isisiro ito o paano gamitin. On my next vlog. See ya! Okay guys, so ituro natin sa inyo kung ano yung mga laman nito ngayon. So meron siyang libreng battery, energizer, panglinis, silica gel para hindi mag-moist. Ito po yung laman niya, brand new. Wow! Right here, available in Philippines. Ito na po siya. Lagyan natin dito. Ang ganda. Sobrang neat. Share ko na rin sa inyo yung laman. So meron tayong pang baklas, special tools. And also we have spare para sa lagayan ng battery. So this one is battery operated and solar operated. So dalawa yung pwede mong gamitin. You can choose for solar or battery. At of course meron tayong tools na pang pihit dito, pang adjust kapag magsisiro ka na. Dito at saka dito. Okay? Yun. Setup natin sa rifle natin, upgrade natin to para mas ma-improve natin yung putok natin. Yan. Okay? At manual of course. As you see, makikita ba dyan sa video? Subukan ko buksan. Ayan. Kita ba yung red dot? Opo, sir. Kita, no? Kapag ito, pinindot ko ng sandali. Subukan ko muna ng likod. Ayan. Subukan mo kung makikita yan dyan, ha? Pag ito, pinindot ko to ng 3 seconds. 1, 2, 3, 4. Magbago ba? Magbabago yan. Yung pinaka-scope niya. Sabihin mo sa akin pag nagbago na. Babago pa na po, sir. Ayan, anong tsura na? Lumaki. May bilog. Lumaki, okay. Lumaki na may bilog. So, 3 settings yan. So, pinutin ulit natin yung negative sign. Tika ko magbabago. Nagbago na, sir. Ano? Naging red na po lahat. Red. Okay. Tapos, subukan pa natin. Tatlo yung itsura na pwede yung... Ayan, nagbago na. Maliit na red na lang po. Yan. So, commonly, ito yung ginagamit natin sa shooting competition. Yung maliit. No? So, yung nakikita nyo po ngayon, this is actually solar. Wala pa siyang battery kasi yung battery niya nandito pa. So, if you're going to put this one here, mas liliwanag pa siya. Pero kung ako, ayoko nang masyadong sabog kapag pumuputok. Gusto ko pagka puputok ka, yung saktong-sakto lang. Na-adjust naman siya. We have the minus kapag gusto mo mas mahina ang lightning at pwede ring plus pag gusto mo na mas malakas. So subukan natin para makita nyo actual. I-focus mo doon sa light. Ready? Hihinaan ko siya. Yan, humina. Namatay, sir. Humina, hindi humina. Ayan. Ayan. Lumakas. Ayan. Pag pinot ko yung arrow, yung plus up ng mas madiin, magko-convert siya into solar. Kasi makulimlim ngayon, napansin nyo, hindi na siya nagbabago. Ngayon, kapag i-convert ko naman siya into battery operated, pinutin mo lang na madiin, yung plus, ayun, lumiwanag. So, ganun ang pagbabago sa kanya. Of course, paano patayin? Huwag natin kakalimutan, double press.
Boom. Patay na. Okay. So, bigyan ko kayo ng bonus. Ito namang isa sa mga naka-pistol. Para naman to ginagamit, guys. So, ito hindi ko pa kinabitan ng battery. So, subukan natin buksan. Press the arrow up. Yan, bumukas na siya. Bumukas na siya. Tapos, ayan, kita niyo po ba? Okay, kung kita nyo, ayan, nagganon din siya, nababago din sa likod. At kung papalitan nyo naman po ang setting or papatayin niyo, just press the minus button, drag, hold press. Nagbago na sir. Ayan, nagbago na. Ano, bilog na siya ngayon. Oo sir, na malaki. Okay, isa pa. Nagbago na ba? Yan sir, lumit na. Ayan, lumit na. So, ganoon naman siya pagka gusto mong baguhin yung setting niya. Tapos, pag pinindot naman ng minus, hihina siya. Humina. Ayaw. Ayun. So, same with, kung paano nyo papatayin, pinitay ko na. Actually. Ayan. So, ganoon din pag papatayin nyo at bubuksan ninyo. Ayan. At least alam nyo lang kung paano yung basic, kung paano siya ino-operate. So pag lalagay nyo sa rifle, gagamitin nyo tong adapter na to. If you're going to install it into pistol, ito naman ang gagamitin ninyo. Okay? So multi-purpose siya. Ito pwede mong gamitin sa side, dito. Pangpalit dyan sa 45 degrees. While this one, yung main scope mo, ito ay dito sa ibabaw. Yan. Okay? So tara, upgrade natin yung setting natin bago pa umulan. So meron siyang tools para dito. So una, i-check muna natin yung battery. After natin matanggal lahat ng bolts, meron tayong tools na pang sikwat dito para hindi siya magasgas. Yun. Yeah. Practice lang. Yun. So kabit na natin yung battery, energizer. Not sponsor pero Bakeni man. So as you see, negative side here, ang negative side, ganoon mo lang. Tapos ilagay mo dyan. Tama ba? Yun. Dapat na. Tapos ibalik natin yung tornilyo. Recording na sir. Okay, so babaklasin natin ngayon yung dating scope na nakalagay para ma-upgrade natin ang Holosun. So, ang gagawin kong diskarte para hindi ako masyado manibago sa distance from the butt tsaka dito, tatansyahin ko na lang kung saan siya dati nakakabit. So, ito yung pinaka lens niya. Kung saan siya nakakabit, doon ko rin ipapantay. Tara, baklasin natin. Tanggalin natin. Boom. Tapos, ito na. Diyan. Ito po, meron po siyang sariling pindutan dito. Hindi mo siya mayangat. Pindutin mo lang and then iangat na siyang ganun. Yun. Para mabaklas mo siya. Tapos, of course, you need your special tools. So, ito yung special tools natin. Pambaklas. Yun. Okay, so guys, gagawin natin, ita-testing muna natin guys kung komportable ba yung stance ko doon sa kinabit yung scope. Hindi ko muna ipipix. I just need to check. Okay? Yan. So, sa sukat ko, ganito yung hawak ko sa baril, sa ano ko. Saktong-sakto siya. Okay, so I am now comfortable. Ready? So, dito ako nilagay ng marking sa T2. Nilalagay ko sa T2. Okay. So, yan. So, pag set up ko siya, sakto, komportable ako. But, yung ibang shooter kasi, dito nilalagay yan. Sa dulo. Yan. Maganda rin naman yung setup ng sa dulo. Kagandahan pag nandito, ang lapit mo sa picture, sa angle niya. So, kitang-kita mo yung scope. Kitang-kita mo pati RO. Ang ibig ko sabihin, sa sobrang wide niya, kapag sinilip mong ganyan, talagang mas komportable ka. Kasi nga, ang lapit ng side picture mo. Compare sa yan. Yan. So, sa shooting,
I respect kung saan nyo po komportable ikabit ang inyong red dot. So, based on your preference na lang, kumbaga, kayo nang bahala kung saan nyo gustong ilagay, kung malayo or malapit. Pero commonly sa lahat ng mga shooters na kilala kong magagaling, nandito nakalagay. So, ito napansin nyo, ito yung parang pinakamabilis niya na maihigpit mo siya. Ay, pakita ko pala sa inyo kung saan ko nilagay. So, I decide, sa dami kong review na ginawa, nilagay ko siya sa T8 actually. T8. So, meron akong isang spare na baril dito, which is yung lame cut. So, nakalagay din siya sa T8 dito. Kita ba dyan sa video? Ito, yung T8. So, dyan ko siya nilagay kasi dyan ako medyo komportable. Okay, so, ito yung guide natin. Nilalagay ko rin siya doon. So, para hindi na ako manibago sa kasanayan ko kung paano ako gumagamit ng rifle, bali, ito na lang yung gagawin natin. Paparis na lang natin yung isang setup. Yo. All set.